Guys, real talk lang ha. Kung ikaw ay susuwayin mo ang mga policies ni YouTube para tumaas lang ang mga videos mo at mabilis ang subscriber, mag-iingat ka. So guys, kaya mo bang aminin sa sarili mo na kaya mong suwayin ang mga policies ni YouTube para tumaas lang ang views mo at mga subscribers mo? And welcome sa aking channel. By the way, I'm Estel. Dito sa video natin na pag-uusapan natin ang mga policies ni YouTube kung ano ang dapat nating gawin kung tayo ay na-terminate or na-ban ng ating YouTube channel. Same ko. Kaya kung ikaw ay related dito sa video ko, pasok ka at panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. Isa nga sa mga dahilan kung bakit ka nga ba mate-terminate or mababa ng iyong YouTube channel dahil may sinaway kang policy. Sigurado na counter-strike ka o kaya na copyright yung pinaka-video ng mga ina-upload mo. At ang nangyari dito ay nagkasabay-sabay pa yung mga video mo na ina-upload at sabay-sabay din silang na-copyright. Kaya ang gagawin natin, para hindi ma-copyright yung pinaka-video na in-upload natin, wag everyday mag-upload guys. At wag every 3 hours. Minsan kasi may mga nag-upload ng after 3 hours lang nag-upload na sa sobrang dami ng natutuwa silang mga ina-upload na video. At wag din kayo mag-upload ng everyday lalo na sa mga short video. Kasi minsan nalelate si YouTube na mag-review ng mga video na magiging copyrighted yun. Kaya yung iba naiipon tapos sabay-sabay silang mababasa ng copyright. At doon na nga papasok ang termination at possible na baban yung pinaka-account mo katulad ko. So, i-share ko lang kung bakit naban yung account ko. Hindi po siguro may pagkamatigas nga din ng ulo pero alam naman na natin na policy na bawal ma-copyright. Ang mga ina-upload ko kasi ay yung short video. So, may mga iniipon ako na mga video at iyon ay about this DSLR, about camera po siya. Ngayon, siguro month na or nasa 2 months na nung naipon yun. At saka pa lang po, nabasa ni YouTube na may kamuka yung pinaka-music na yun. So, makuyain nyo hindi sa per hour ko kinompute at hindi din sa per day ko kinompute na ma-copyright siya. Nasa month na siya bago pa siya mabasa ni YouTube. At naban yung pinaka-account ko na yon. At isa pang pinaka-remind ko sa inyo, kung yung pinaka-account nyo ay meron pa siyang other channel na nakapaloob doon sa isang main account ay doblehin nyo po yung pinaka-ingat kasi damay-damay na po sila. Pag nasa mismong pinaka-main account, then meron pang switch channel na naiwanan, kasama din po silang mate-terminate kahit wala pong ginagawang violation yung mga other account niyo sa YouTube niyo. I share my tips na kung maaari ay iwasan nyo ang madalas na pag-upload. Lalo na kung every 3 hours nakakapag-upload kayo ng video, everyday nag-upload kayo ng video. So, konting pahinga at sana bigyan pa rin natin ng maingat na sounds or background sounds effect, yung mga ina-upload natin video, lalo na din sa short. Lalo na din sa short kasi hindi porky short siya at madalas tayo nakakarinig ng mga same music ay okay na doon kay YouTube. Hindi pa pala okay yun. Kasi mas marami din akong na-i-upload na meron na ako nadidinig sa short video, pero hindi naman nakaka-copyright. At meron naman na bihira lang yung music na yon, pero yun pa ang nakaka-copyright. Ibig sabihin, hindi siya same. Pero kung mas maganda at tutorial yung mga ina-upload nyo, siguro mas maganda kung narrator voice na lang ang gagawin natin. At hindi ko na din recommend yung mahinang background na para ma-attract yung viewers mo. Yun sana talaga yung learner at matutunan talaga kung ano yung ina-upload mo o tina-target mo doon sa pinaka-video. At yun yung pinaka pag-iingat na share tips para maiwasan ninyo yung ma-terminate or magkaroon kayo ng copyright strike doon sa mga video yung ina-upload nyo.
So, kasi ako, hindi naman ako na-copyright doon sa mga long form video ko. Doon lang ako nagka-problema sa mga short clip video ni YouTube at doon nga ako nagkaroon ng Counter-Strike na tatlong Counter-Strike, then terminated agad yung account na nagpadala agad si YouTube kay email na ganun nga ang nangyari. At nung balikan ko na yung pinaka-YouTube ko ay hindi na siya ma-open. Hindi na siya ma-open. Then nung hindi na siya ma-open, ilang oras lang, then after 8 hours, nagpadala na si Google na pwedeng mag-appeal. Pero kahit mag-appeal naman ako, parang ala pa rin nagre-reply. Then, ang nangyari doon sa akin, laging kong paulit-ulit na naapura ako sa paggawa ng bagong channel at natakot ako doon sa mga nangyari doon sa YouTube channel ko at sa kagustuhan kong gumawa uli ng bagong channel ay gumawa agad ako kasi nga napakadali lang naman gumawa ng channel. At isa pang remind ko sa inyo na iwasan yung gumawa ng bagong channel. Kasi pag gumawa kayo ng bagong channel ay madedetect pa rin ni YouTube yon, lalo na kung matagal na yung inyong YouTube channel na na-terminate or na-ban, madedetect ni YouTube yun kasi may mga information kayo dun, info data na mga nakalagay sa system, yung mga ID nyo, yung birthday, name, at yung pinaka-location at yung mga IP address ng cellphone, at saka yung mga IP address ng computer na mga pinag-a-uploadan nyo. At yung pinaka-name verification, ID, andyan lahat yung pinaka-information na madedetect ni YouTube yun. At yun nga ang pinaka-iwasan din, na-detect nga yung ginawa kong YouTube. At yun nangyari nga na sinasabi na iniiwasan ko yung mga circumvention or yung mga kasalanan na mga nangyari para gumawa uli ng bagong channel. Kumbaga, binibigyan ka ng lesson ni YouTube na hindi basta-basta agad pwedeng palitan yun. Kasi nga, parang naka-inventory lang yung mga files natin doon na hindi basta-basta, o sige, ayoko na yan, ng YouTube channel yan, gagawa na lang ako ng bago. Then, siyempre, magpapanibagong data ka na naman. Information, magpapanibagong data. Hindi ganun kadali yun. Then, yung bagong channel ko na yon, ginawan ko ulit na, nagpadala uli si Google na magkaroon daw ako ng appeal, panibagong appeal na hindi ako lumabag sa mga policies ng YouTube. So, yun ang pinakaiingatan natin. At ito yung magiging tips ko. Kung sakaling gumawa man kayo ng YouTube na bago, ay wag muna kayo magbibigay ng info data, lalo na kung hindi pa naman mataas yung subscribers nyo at hindi nyo pa naman nakukuha yung watch hours na kailangan ni YouTube para ma-monetize yung pinaka-channel nyo. So, i-enjoy nyo muna yung pag-upload kahit hindi muna kayo maglagay ng mga info data ninyo. At sana nakatulong yung itong video na ito. Huwag mo naman kalimutan i-like, i-subscribe ang aking channel. And by the way, I'm still your Filipina influencer na makakatulong sa inyo kahit nasa bahay lang kayo ay kumikita dito sa online. And thank you for watching. Bye!